Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Asin, Ilaw at si Kuya Ro. Noong mga huling taon ng dekada 80, naglipa na ang mga tinatawag na fundamentalists. Ito yung mga sekta na sagad hanggang buto ang galit sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Naniniwala sila na ang Biblia lamang ang nag-iisa at tanging batayan ng pananampalataya. Para sa kanila, dapat lahat ng ginagawa nasa Biblia. Sa kasamaang palad, maraming Katoliko ang nalinlang ng mga sektang ito. Sa baryo ng Santa Ana sa Taguig, may isang binatang miyembro ng youth ministry ng parokya ng Santa Ana na labis na nabahala sa epektong ito ng fundamentalists. Kasama ang kapwa niya kabataan, bumuo sila ng grupo na naglalayong turuan ang kapwa nila mga Katoliko ng turo ng ating Santa Iglesia. Ang binatang ito ay si Kuya Rolando o mas kilala sa tawag na Kuya Ro. Sa tulong ng ilang pari, pinangunahan ni Kuya Ro ang pagsasanay sa kabataan ng parokya pagdating sa larangan ng apologetics. Ito ang naging tugon nila para maitama ang maling paratang at turo ng mga nasa ibang sekta tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Nang dumaon, marami sa kabataan ang nahikayat na sumali sa kanilang grupo. Dahil dito, minabuti ni Kuya Ro at kanyang mga kasama na maging opisyal silang samahan sa ilalim ng parokya ng Santa Ana. Kinalaunan, tinawag ang kanilang grupo na Asin at Ilaw Lay Missionaries. Ngunit hindi lamang napako sa apologetics ang asin at ilaw. Sa gabay ng banal na espiritu at ng kanilang naging spiritual advisors, nakita ni Kuya Ro na hindi lamang apologetics ang kailangan ng mundo. Kaya nagsagawa na rin sila ng street evangelization kung saan ibinabahagi nila si Jesus sa mga nasa laylayan ng lipunan, tulad ng mga batang lansangan, mga walang tirahan at informal settlers. Nang lumaon, nadagdagan pa ang kanilang mga misyon tulad ng prison ministry, street masses at pagbibigay ng retreats, recollection at human and faith formation programs sa mga paaralan at iba't ibang pamayanan. Sa kasalukuyan, mayroong 51 na aktibong miyembro ang Asin at Ilaw. 11 rito ay full-time missionaries. Si Kuya Ro ay 59 na taong gulang na ngayong taon. Sa darating na Oktubre, ipagdiriwang na nila ang kanilang ika-37 na anibersaryo. Sinabi ni Jesus na asin at ilaw ng mundo tayong lahat. Bilang asin, nagagawa dapat nating hubugin ng iba para lumitaw ang kanilang talento, misyon at bokasyon. Bilang mga ilaw, nagsisilbi dapat tayong gabay ng iba sa kanilang madilim na landas at nagdadala ng liwanag ni Kristo sa kanila. Isang magandang halimbawa si Kuya Ro ng pagiging asin at ilaw ng mundo. Hindi naman natin kailangang bumuo ng grupo. Nais lang talaga ni Kuya Ro na maturuan ng tama ang mga kapwa Katoliko.
nabuo na lang ang samahan kinalaunan. Kailangan lang nating magkaroon ng dedikasyon na ipalaganap ang mabuting balita sa ating kapwa at magikayat ng mga magiging alagad ni Kristo. Kaya nating maging asin at ilaw ng mundo.